Hello po, magandang umaga, magandang gabi. Ayan, kung nasaan panig kayo ng mundo, no? Ngayon po ay Lunes pa rin. Ayan. At tayo po ay gagawa ng ating ikalawang reading for the day, no? March 9 of 2026. Ayan ha. Sa mga may sasakyan dyan, ako magpagas na kayo ngayon kasi nandiyan na siya sa news, no? Bukas po ay magtataas na. Ang iba nga daw po ay nagtaas na ngayon. Ako po, eto na po. Ang kalbaryo na naman sa bansang Pilipinas. O ayan, nakita nyo ba? Nagpalit tayo ha, bago na ang ating carpet. Carpet. Actually, doormat yan. O di po ba? Ayan, sana ay para ano naman, good vibes, di ba? Para, kasi Marso na. Ayan, palit naman tayo ng panibago ha. Okay po. Pero the same thing, kaninang situational reading ang makukuha natin ngayong gabi na ito. O ayan, isang bagsakan. We have here the Wheel of Fortune. We have here the Eight of Pentacles. We have here the Eight of Cups. 8 ba or 7? Ayan, medyo malabo-labong ating mata. 7 of Cups. Okay po. So, isa na lang ang kailangan natin para sa unang layer ng ating 4 spread card reading. Ooh, merong the lovers. Okay, sige. Sige, tignan pa natin ha. Okay po. Ano kaya ang sa susunod? Tignan natin. Oh, ang ganda. May pakandila effect na tayo ngayon ha. Oh, diba po, no? Para mas solemn, sabi nga nila. And we have here the Eight of Pentacles. Okay. Wow. Meron na tayong 8 of Pentacles. Meron pa tayong 7 pala ito. 7 of Pentacles. Oh. Sobrang busy mo naman. And we have here the 3 of Wands. Okay. May taong sobrang busy ha. Pwedeng ikaw po, pwedeng siya. Super focus, no? Focus sa financial at sa trabaho. Okay, tignan pa natin. Oh! The Death card is here. Okay po. And para sa last card, meron tayo ditong 9 of Pentacles. Okay po. So, kompleto na ang ating situational reading para sa gabing ito, no? Merong relasyon, nagtapos. Ito, sayang. Sila pa naman ay soulmate because the lovers is here. Pero definitely natapos na ito. So, parehas naman na naka-move on. Yan, parehas na naka-move forward. Akala ko kanina yung isa lang, ang nag-aayos ng financial or dun muna nag-focus. But, I think both of you, ayan, o pwedeng yung isa nga ay lumayo pa, po pwedeng ikaw, nandyan ka sa abroad ngayon, at parehas kayo na binago ang inyong kumbaga nga ang inyong buhay. O ayan, kung ano man yung meron kayo, talagang pilit ninyong binago, ha? Okay po. But the good thing here, okay po, good thing talaga. Dahil sa sabi ko nga, this is a soulmate card. Alam mo bang gagawa ng paraan ng taong ito? Ayan, ang mga paraan niyang gagawin. Maraming options siyang gagawin para magbukas ng connection sa'yo. Oh, 'di ba naman? So siguro at this time, medyo parang okay na kayo. Okay na kayo parehas in terms of financial. Kumbaga ikaw okay ka na, maganda na ang financial status mo. Baka naging problema nyo before sa paghihiwalayan is about, yun nga po, money matters ito, no? Tungkol sa financial. So nag-decide kayo to separate ways, ayan, to end the relationship. Kasi nga, ang tawag dito, sa palagay ninyo, mas makakabuti na magkanya-kanya muna. Pero ngayon, tignan mo, see? Talagang siya yung gagawa ng paraan sa ngayon ha, para magkaroon ng communication sa'yo. So marami siyang gagawing option, ayan ha, magbubukas ang communication niyo ulit. Baka talagang eto na, yung napapanahon na, no. Kumbaga, this is the right time, eto na rin yung iniintay nyo, no. Iniintay mo na talagang eto na yung oras po ha. O ayan, pasensya na naman kayo kay Pupoy na nag-iingay, narinig niyo ba ang kanyang boses? Ayan ha, pasensya na po kayo.
kay po yun, nag-iingay, pasensya na po ha. So, ayun nga, no, sa ating situational reading, kailangan siguro, no, ito na yung tamang pagkakataon para sa relasyon ng dalawang taong ito. Oh, siguro ito yung mga relasyon, uy, totoo merong ganun ha. Pinaglayo ng kahirapan, ano, pinaglayo ng financial, ano mo yun, loss, o diba? O speaking, ito na nga, ayun yung perfect na word, poverty. O yan, di ba? Talagang kahirapan yung nagpalayo sa inyo. Wala namang third party situation, pero alam mo yun, parehas kayo nag-decide kasi gusto niya mag-grow parehas. And we also have the word here, the world, okay? Sabi niya rito, no, fulfillment. So, parehas kayo ngayon, fulfilled na. Oy, di ba? Ang ganda nun, ano. So, meron ng fulfillment, no? Parehas. Parehas ang umaayos, no? Ang kabuhayan. Ayan. O, di ba naman, kahit anong mangyari, sabi ko nga sa inyo, no? Matagalan man yan kung kayo talaga. O, di ba? Kayo po talaga. At ang ilang sa inyo, no? Yung iba sa inyo, maaaring babalik na dito sa bansa natin. At dito talaga aayusin na ang lahat-lahat. Because we have the chariot here na may dalang number 7. Oy, ganda nun, ha? Whether siya, whether ikaw, no? So, sa somebody, o isa man sa inyo, talagang pupunta at darang sa yun, no? Maaari ngayong buwan na ito, para ayusin ang lahat. Oh, I see. Clarification is here. Also, this is a reunion card. So, pasensya na po kay Pipoy, ha? Talagang maingay lang yan. So, magkakaroon pa ng ano, no? Talagang reunion. Talagang, alam mo yun, nalalapit na ito. Hopefully po, magkaayos na, ha? Especially sa ano, yung mga naghiwalay through financial, nagkaroon ng struggle. O, diba? Alam mo, naging mahirap din sa inyo yung decision before eh. Ayan, no? Sobra-sobra. Nakakahirap na pagdedesisyon yun. Kasi, syempre, separation yun eh. Kahit pa walang third party, separation pa rin po yun. Oh, diba naman? Pero kahit na, 'di ba? Ito na yung outcome ng nangyari. Talagang alam mo 'yun, maayos at maayos pa rin pala, 'di ba? Alam niyo yung mga ganitong situation talaga. Alam mo 'yun, sa bandang huli, sila at sila pa rin. Oh, 'di ba po? O ayan. So ito dalawang card, tatlo. Okay. So we also have here the Seven of Pentacles, ayan. Sabi niya rito, things are coming into place or falling into places. Oh, umaayos na. So talagang sa ngayon, ang universe na mismo ang gagawa ng paraan ha, para maayos po ang relationship na ito. And we have here the High Priestess. No? Ikaw, siguro yan, talagang alam mo yun, na aalam mo na visualize mo na, or nararamdaman mo na, no? Something big will happen onto you, no? Meron at merong pagbabago na maaari pong mangyari sa'yo, ha? Okay po, or sa kanya ba? High Priestess. Ang mga number natin is 21, 7, and 2. At ang pinaka-last sa aking tiging second deck ay the Star. We have the number 17. Alam mo, both of you, no, parehas kayo, hinihiling or hinihingi pa rin ang mga ganitong pangyayari. Oh, diba? Parehas naman pala kayo. Parehas kayo na yun yung pinaka wish nyo na sana mangyari sa buhay ninyo, no? Parehas na parehas po kayo. Okay, so kunin natin ang third deck. Yan. Ito pwedeng sa'yo to, pwedeng sa kanya, or pwedeng kahit kanino po ha. Sabi ko nga, take only what resonates po ha. Okay po. Take only what resonates po. Yan, tignan pa natin. Yan. Thank you so much po sa mga nagpapaschedule ng ating private reading. Maraming salamat po sa inyo ha. At ini-invite ko po kayo ulit ha. Sa lahat na may gusto ng private reading on Friday, kayo po yung mag-chat na. Ayan. Kayo po yung mag-text, mag-chat na po kayo, nandiyan ang link sa comments, nakapin na yan. Mag-iwan kayo ng mensahe po ha, para malikat ko kayo. Wala kayong ibang makakausap, ako lang ito ha, ako lang po. And we have here the Chariot and Reverse, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, o self-discipline. Oh, ikaw mismo, babaguhin mo yung hindi magaganda ha, na yun, magaganda bagay na alam mo, or traits man ito, no? Or pag-uugali man yan, na alam mong mali. Oh, ganda nun ha. Siyempre no, kailangan ina-uplift din natin, ina-upgrade natin yung sarili natin, 'di ba? Hindi naman tayo pabata. So alam mo 'yan. Pag alam mong mali, di, alam mo na 'yun. Dapat nating alisin 'yun ha.
And we have here the Seven of Swords, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Ayan, naku. Sabi rito, no, fraud. Baka makuha ang inyong mga detalye, no? At kayo po'y maisali sa fraud. Naku po, masama yun, ha? So, ingat-ingat sa pagbibigay ng mga details, lalo na kapag nag-click kayo ng mga link dyan, ha? At nag-scroll kayo sa mga social media. Ingatan po ang pagbibigay ng mga details ninyo. Baka magamit kung saan-saan po yan, ha? And we also have here the Hermit, Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Ayan. Independence. Oh, ang ganda nun, ha? Ayan, for some of you, being independent ngayon, which is tama naman, di ba? Hindi natin kailangan yan sa yung buhay natin sa ibang tao. Buhay mo yan eh. Dapat talaga ikaw mismo magdadrive, oh, di ba? And we have here the Wheel of Fortune, fire sign naman ito. Ayan. O yung iba sa inyo naman, ano? Magbe-break ng mga cycles. Kumbaga, kung palaging nandyan lang kayo sa safe zone, no? Yung iba naman sa inyo, susubok ng mga adventure daw po. Oh, ganda nun, ha? So, meron na tayo ritong water, air, earth, and fire. Oh, surprisingly, lumabas po silang lahat, ha? Lumabas na po lahat ang ating mga zodiac sign. Oh, ayan, nandiyan po silang lahat, ano? So, i-check pa natin kung ano pa ang ibibigay sa atin ng third deck, no? Okay, check pa po natin. And we also have here the Ace of Swords, air sign ulit, Gemini, Libra, Aquarius. Sabi niya rito, no, mental clarity. So, lilinaw na ang mga bagay-bagay po, no. Kung ano man ito na talagang malabo sa iyo ng mga nakararaan. So, may paglinaw na, ha. Kung ano man po iyan. And we have here the Ace of Pentacles, earth sign ulit. Sabi niya rito, no, manifestation. May bagay kang hinihingi. Kung ano man ito na talagang ginugusto ng iyong puso, di ba? Kailangan pagsumikapan kung ito man ay isang bagay na medyo mahal, kung ito man ay tao, no, may hinihingi ka o hinihintay ka na taong ito, siyempre ipagdasal natin, no, na ibigay ito sa atin ng Panginoon po. Walang imposible, ha, lagi kong sinasabi sa inyo. Nothing is impossible, lalo na pag naniwala tayo sa Panginoon, di ba? And we have the devil na naka-reverse, earth sign ulit, sabi rito, no, meron tayong mga resentment. O yan. Mga pagsisisi. Ano man to. Mga bagay na ating pinagsisisihan. Ano, nasa puso daw yan, nasa isip. Well, kung nakalipas naman na, kailangan na rin natin mag-move forward. Di ba po? At siya po ay mismong nag-flip. We also have here the air sign, Eight of Swords. Ayan, ha. Sabi niya rito, no? May mga, restriction, nabibiktima ka raw ng mga restriction o mga pinagbabawal. Ano ba to sa kumpanya ninyo? Masyado na bang restricted? Marami ng polisiya or policies na medyo pinagbabawalan kayo ng kung ano-ano. Pag ano ang pakiramdam mo na sobrang nang mahigpit, di ba? Nasa sayo naman na po yun, di ba? Okay po, ikaw pa rin naman ang magde-decide ng sarili mong kapalaran, sabi nga, di ba? And pwede na magtanong, ha, pag-ibig, pangyayari, financial, kung ano man ang gusto niyo malaman, answerable ba yes or no? So, ito na, ang bilis, o diba po? And sa ngayon po ay hindi pa ang sagot, and this is the Ten of Swords. So, ingat po sa mga taong may galit sa inyo, kung pwedeng gagawin kayo ng hindi maganda, no? Betrayal, sabi niya rito. And kung nagugustuhan yung ating reading, pa-like, pa-share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na nire-release natin. At kung kayo po yung nasa situational reading, no, na nabiktima tayo lang naman ng financial problem, kaya nagkaroon ng problema sa relationship. Well, eto na siguro yun, no. This is it. The time is now. O, diba? Bigyan nyo ng chance yung sarili ninyo. Hopefully lang, parehas pa kayong malaya at walang problema po, no. Single, walang problema. Kumbaga, siguro eto na yun, diba? Eto na yun. Take chances po, ha. At syempre, alam naman natin, pagka mga ganito, mahal nyo talaga yung isa't isa. Kaya nga kayo nagbabalikan. Oh, di ba po? Napakaganda, ha. So, eto na yun.
panahon na ibinibigay niya sa inyo ng universe ang pagkakataon. Okay po, thank you so much po for watching. Have a great evening. Ayan po, morning, kung nasaan man tayo, ha. At ulitin ko sa lahat po ng gusto ng ating mga bracelet, ayan, nandyan pa rin po ang link sa comment section. I-click nyo lang yan. Mapupunta kayo sa Facebook at mag-iwan kayo ng mensahe sa Messenger po. Have a great morning po ulit, ha, or evening sa inyo. Ingat po sa mga papasok at sa mga pauwi. Stay safe po. Bye-bye po sa inyo.